may dumi siya. Mga ka-approximately may dumi siya. Ayan o. Meron siyang parang kulangot. Ayan o. O yun guys o. So ayan mga ka-approximate. Kikita nyo. So what's up guys, good day sa ating lahat. For today's video guys ay lilinisin natin yung ating loading nozzle. So first time ko magbabaklas ngayon ng ganitong parts ng ating airsoft. So guys, tara try natin kung kaya natin baklasin at linisin na rin natin diretso. So ito yung aking unit, WE M92 Beretta. Ayan, palasin natin guys. Okay, may tornilyo yan dyan guys. Ayan guys, palasin natin yung tornilyo. Maliit. So guys, kailangan may ingat ka rito kasi may mga tornilyong maliliit at spring na bigla-bigla na lang tumatalsik. So ayun guys, yung nozzle spring. Yan, 2 piraso yan guys. Tapos to part, part 39. Tapos ito yung loading nozzle. Yan. So mahina yung talsik nung bala, yung kumbaga yung FPS mahina. So inaano ko baka maraming dumi yung loob ng loading nozzle. So pag meron tayong budget guys, magpapalit tayo nitong pinaka loading nozzle natin. So sa ngayon lilinisin ko na lang muna siya. So meron siyang maliit na tornilyo guys. Yan, may tornilyong maliit yan. So subukan nating linisin ngayon yung loob ng loading nozzle. So yun mga ka-approximately, kailangan maingat tayo sa pagbaklas nito. Kasi sabi nila may mga spring sa loob to, at saka tong tornilyo na to napakaliit. So yan, mga ka-approximately, napakaliit niyang na yan, tornilyo. So ingatan natin baka tumansik. So baklasin na natin yan guys. Sabi nga pala nila, mga napanood ko na rin mga naunang nag-dismantle ng ganito, harangan mo rito kasi baka tumalsik yung, may pagkakataon na tumatalsik siya. So ganyan yung paghawak sa kanya. So
So, yun yung tornilyo, mga ka-approximately. Kita nyo ba? So, ang liit niya. Napakaliit niya. Yan. So, ingatan nyo, mga ka-approximately, baka tumalsik. Wala natin ang pansundot dito. Lumabas yun. Ito lang palang gamitin ko rito, magnetic na ano. So may mga dumi nga siya guys, ayan oh. Kita nyo yan. May dumi siya. Mga ka-approximately may dumi siya, ayan oh. Meron siyang parang kulangot. Ayan oh. Kikita nyo yan. Approximately. Ayan oh. So lilinisin natin siya. So, naiisip ko baka isa yan sa dahilan kung bakit parang pigil yung paglabas ng hangin sa loob ng paglabas ng hangin galing sa gas route. Baka dahil marumi yung loob ng yan o, parang may mga kulangot siya eh. Ayan, may mga dumi nga oh. Meron mga dumi. Ayun oh. May parang, ayan oh. May parang mga kulangot siya. Parang tumigas na langis. O yun guys oh. So ayan mga ka-approximate, kikita nyo may kulay itim na kung ano ron sa loob ng ano, at parang may sipon, kulangot, mukhang kinukulangot na yung aking ano. Ang dami niyang dumi mga approximately. Ang dami niyan dumi. Mga kulangot. Ayan guys, kumuha tayo ng bulak. Ayan. Wala lang palang bulak. Mga pinaggamitan na pala to. Pero pinag-espinolan lang to. So lalagyan natin ng bulak. Lalagyan mga ka-approximately yan, bulak malaki. Linisin natin to. Lagyan natin ng alcohol para matunaw yung mga residue dyan na ano. Ano.
Tingnan nyo kung ano lumabas guys. Ayan o. Napakalaking kulangot guys. Lumabas. Galing sa loob guys oh. Ayan o. Yan pa guys oh. Kaya siguro mahina ang paglabas ng hangin. Kasi nagtataka ako guys, bakit mahina ang talsik ng bala. Ayan, approximately binababasahan natin na alcohol yung ano. Binabasahan natin na alcohol yung bulak. So yun ga. So yung mga ka-approximately mukhang naalis na natin lahat yung ano, yung dumi sa ating ano, housing ng loading nozzle. Naka-loading nozzle pala. Tingin ko naalis ko na yung mga kula-kulangot. So sa totoo lang mga ka-approximately puno siya ng mga kulangot talaga. Siguro mga tumigas na ano yun, silicone oil. So ito namang ano niya, some parts nilinisin natin. Oh, kita nyo? Tignan nyo yung dumikit sa bulak pag tusok ko dito sa part na to. Oh. Ayan oh. Kita nyo? O ano yan? Parang kulangot. So guys, may mga laman-laman pa siya sa loob. Makikita nyo, itatapat nyo sa liwanag, may mga dumi-dumi. Buo-buo. Yun oh. Yung sundutin ko guys ha. So yung mga ka-approximately, kikita nyo ba? Yan o. Ito mo ka approximately. Ayan, nakuha ko mga ka approximately. Galing doon sa loob nung ito.
Yan. Galing sa loob niyan. So, ang dami pa. Ayan, oh. Ayan, oh. Ang dami sa loob niya. So, yan yung nakikita kong dahilan bakit mahina yung labas ng bala. Tataka kasi ako mahina yung ano eh, paglabas ng bala ng unit ko. So, ang daming dumikit dito sa ano, sa bulak. Approximately, ang daming dumikit sa bulak. So ayan, sa tingin ko naman mga ka-approximately, nalinis ko na siya. Sa tingin ko malinis na talaga siya. So So, assembly na natin siya mga approximately. Hanggang isa na to. Okay na ba? Medyo marumi pa yung loob nito. Kaya kula-kulangot pa. So yun mga approximately, assemble na natin siya. So, pasok muna natin, papasok tong spring. Sasabayin ko na pala mga approximately. Ganyan ang posisyon niya.
ipasok ko na yung spring. Sunod natin to. To yung nilinis natin na maraming kulangot. Yan. Bali naglalaro-laro siya mga approximately oh. Nagpi-play yung ano yung spring. Ayan. So ito yung magiging pinaka-lock niya. So kailangan may ano yan dito, may ayun yung pinagtutusukan ng tornilyo. Ayan, kung nakikita nyo. Sobrang liit niya guys. So kailangan ma-shoot mo yan sakto rito. Parang kailangan mo yata ng plastic dito para ma-shoot. So ayun mga approximately na ibalik ko na siya. Ayun, nilinis na rin natin yung ano. Hindi ko nababaklasin kasi malinis naman talaga yan. Tinanggalan ko lang ng konting langis. So ayun, babalik na natin siya mga approximately. At ayan. So ayun guys, natapos na yung paglilinis natin itong ating internal ng ating loading nozzle. So assemble na natin ulit yung ating upper frame.
kaya ko siya binaklas mga ka-approximately kasi napakahina talaga nung labas nung bala. Parang malakas na siya ngayon guys. So kailangan testingan ko sa ating target. So guys, testingan natin dyan sa ating target na yan. Dati kasi alos di ko siya mapatalsik eh. Tumatalsik siya kaya lang mahinang mahina. Oh, lumakas na. Tumitila po na siya guys.